Nasa isang magandang venue ang bagong kasal na si Ashley kasama ang kanyang napangasawang si Marco at ang kanyang best friend na si Elisa. Sobrang maaliwalas ang paligid at halatang pinag-isipan ng bawat detalye. May mga ilaw na warm white na nakasabit sa taas. May mahinang tugtog ng violin at ang aroma ng pagkain talagang nakakagutom. Maya-maya pa ay lumapit ang ama ni Ashley sa kanya kasama ang isang binata. Ashley, Marco, gusto kong makilala ninyo si Nicholas, ang pinakabatang businessman na nagmamay-ari ng isang kilalang mall dito sa atin. Wika ng ama ni Ashley sa kanya. Sooner or later, magkakaroon tayo ng business proposal from their companies. I heard na magkakaroon ng expansion ng pamilya nila. Oh wow, it's nice to hear na isa palang bigatin sa industriya ang bisita namin. Nice to meet you, Mr. Nicholas. Nakangiting wika ni Ashley habang tinititigan ang maamong mukha ng lalaki. Salamat sa pag-attend, lalo pat alam ko na hectic ang inyong schedule. Dagdag pa ni Ashley. It's my pleasure to meet you, Nicholas. Wika naman ni Marco at inilahad ang kanyang kamay sa bisita. Anyway, congrats sa wedding ninyo and I am happy for the both of you. Tugon ni Nicholas. Si Nicholas ay isa sa mga popular investor at businessman na kilala ng lahat at ito ang pinakabatang mall owner ng bansa. At isa ito sa mga pinakamahalagang bisita na inimbitahan ng ama ni Ashley sa kanilang kasal. Matapos makilala si Nicholas, ay nag-excuse na ang mag-asawa at agad naman na nakahanap ng tiyempo si Elisa para lapitan at makausap ang kanyang bagong kasal na kaibigan. OMG Bes, ang ganda mo talaga sa bridal gown mo. Nakangiting wika ni Elisa sa kaibigan niyang si Ashley. Siyempre naman, ikaw kayang tumulong sa akin na mamili ng gown. And this is the right gown for me. Masayang tugon ni Ashley. Kahit anong gown naman love, bagay sa'yo. Singit ng groom na si Marco. Tss, ang epal talaga ng asawa mo. Usapang magkaibigan tapos bigla na lang sisingit. Bakit ba kasi na-inlove ka sa kagaya niyang si Marco? Arugante na parang wala pang modo. Pabulong na wika ni Elisa kay Ashley at umirap pa ito. Hoy Elisa, narinig ko yun. Alam mo hindi ko rin lubos maisip na mayroong isang kaibigan na kagaya mo ang asawa ko. Para ka kasing may saltik. Patutsada ni Marco kay Elisa. Sasagot pa sana ang dalaga pero kaagad siyang inawat ni Ashley. Pwede ba? Magkasundo naman kayong dalawa. Elisa, araw to ng kasal ko. Kaya please lang, wag mo namang patulan si Marco. At ikaw naman love, hinay-hinay ka naman sa mga sinasabi mo kay Elisa. Kaibigan ko siya. Awat ni Ashley sa dalawa. Napailing na lang si Marco. Samantala, umiwas naman ng tingin si Elisa. Ilang sandali ang lumipas, lumapit ang kanya-kanyang relatives ng bagong kasal. Paano ba yan? Kasal na kayo. Saan ninyo balak mag-honeymoon? Tanong ng ina ni Ashley. Bahagyang napaubo si Marco sa tanong sa kanila, ngunit agad din niyang hinawakan ng bewang ng asawa. Balak po sana namin sa Boracay. Maganda kasi doon at relaxing. Right, love? Wika ni Marco at matamis nang umiti sa asawa. O balita ko maganda na daw doon. Mukhang magkakaapo kami kaagad. Pabirong sambit ng ama ni Ashley. Si dad naman, apo agad ang gusto. Kakakasal lang namin. Wala pa sa plano namin yan. Sagot ni Ashley na medyo nahihiya pa. Nagkatinginan ng kanilang mga kamag-anak. May mga ngumiti, may nagbiro pa. Pero masaya naman ang lahat para sa bagong kasal. Lahat ng gasto sa kasal ay sagot ng ama ni Ashley dahil isa itong business owner ng sikat na kumpanya kung saan nagtatrabaho si Marco. Hindi maalis sa labi ni Ashley ang saya habang nakahawak sa kamay ng kanyang asawa. Maya-maya pa, habang nag-uusap sila tungkol sa honeymoon, ay bigla na lang sumingit sa usapan si Elisa na ikinagulat ng lahat lalo na si Marco. Hindi ako kasama, Bes. Gusto ko ring makita ang Boracay. Di ba nga noon pa lang pangarap na nating pumunta doon? Biglang wika ni Elisa, sabay ngiti sa kanya. Napahinto si Marco at napatingin sa kanya na parang naiinis, na para bang hindi nito nagustuhan ang sinabi ng kaibigan ng kanyang asawa. Bakit ka naman isasama? Asawa ba kita? Palagi ka nalang +1 sa amin ni Ashley. Kaya pwede ba? Huwag ka nang sumama sa honeymoon namin ng asawa ko. Mabilis at diretso niyang sagot na walang pag-aalinlangan. Biglang natahimik ang ilang kamag-anak na nakarinig sa sagutan ng dalawa.
na para bang nagulat sa komosyon na pwedeng ibunga nito. Yung iba'y napalingon at ang iba naman ay napakunot noo. Parang biglang nagbago ang atmosphere sa reception dahil sa pagsingit ni Elisa sa usapan. Love, ano ba? Nagbibiro lang naman yung best friend ko. Di ba Elisa? Wika ni Ashley habang hinihila ang braso ng mister at sinisenyasan niya itong kumalma. Nagbibiro lang ba siya? Di kasi nakakatawang biro niya. Malamig na sagot ni Marco at napailing pa. Don't worry love, biro lang din naman yun. Umismid naman si Elisa at masamang tumitig sa asawa ng kaibigan. Alam mo Bes, sabi niya kay Ashley pero nakatingin kay Marco. Sabihan mo nga yung asawa mo. Masyadong seryoso sa buhay eh. Gustong gusto atang ipakita ang ugali niyang masama sa pagpapahiya sa best friend mo sa harap ng maraming tao. Ganyan ka ba talaga Marco? Patutsada ni Elisa kay Marco. Nagtaas ng kilay si Marco. Excuse me, pwede bang tigilan mo yung drama mo? Hindi kita pinapahiya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Honeymoon namin ang pinag-uusapan, hindi outing ng barkada. Siyempre kami lang at hindi ka kasama. Pikon na sambit ni Marco. Grabe, bulong ni Elisa at hindi nagpapatalo. Hindi mo man lang masabayan ng joke ko? Nakakaloka ka. Hindi ka marunong makisama at hindi ko alam kung anong nakita ni Ashley sa'yo. Kung bakit kanya pinakasalan. Dagdag pa ni Elisa. Alam nyo kayong dalawa, pareho kayong importante sa akin kaya pakiusap, magkasundo naman kayo. Awat ni Ashley. Huminga ng malalim si Marco, sabay iwas ng tingin. Pinisil niya ang kamay ng asawa, pero bakas pa rin sa mukha niyang pagkairita. Anyway love, I am okay naman basta ikaw. Sabay bawi ni Marco sa asawa. Samantala si Elisa naman, masama pa rin ang tingin kay Marco. Elisa, relax lang. Alam ko naman na nagbibiro ka lang. Pero syempre, honeymoon namin yun. Gusto ko rin, kaming dalawa lang, kaya sana maintindihan mo. Paliwanag ni Ashley sa kanyang best friend. Napapikit si Elisa. Huminga ng malalim, sabay ngumiti ng pilit. Oo na, gets ko naman. Nagbibiro lang naman ako. Pero next time, sana yung asawa mo, wag masyadong pikon. Hindi na nga kagwapuhan, nagsusungit pa. Hindi ako pikon. Sadyang nakakainis ka lang. Mabilis na sagot ni Marco. May pagkasarkastiko ang datingan nito na lalong nagpapaismid kay Elisa. Ang bilis umalma, halatang guilty. Sambit ni Elisa, sabay ngiti kay Marco na tila ba nang iinsulto. Bago pa man makasagot ulit si Marco, nagsalita na ang MC. Ladies and gentlemen, time for the first dance of the newlyweds. Nagsimula uling tumugtog ang romantic music. Nagpalakpakan ng lahat. Unang sumayaw sina Ashley at Marco sa gitna habang nakatingin ang mga bisita. Ang mga ilaw ay kumikislap sa sahig at tila naging mas intimate ang lugar. Napatingin si Elisa mula sa gilid. Tahimik lang siya, pero may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang wine glass at dahan-dahang iniikot iyon. Walang nakapansin, pero may namumuong emosyon sa kanya. Hindi lang simpleng tampo, kundi parang may itinatago. Ayaw niyo kong isama? Pues, I will surprise you both. Sisiguraduhin kong magiging memorable ang honeymoon niyo. Matapos ang isang linggo nila sa Cebu para mamasyal, tumuloy na sila sa Boracay. Love, gising na. Mahinang bulong ni Marco habang tinatapik ang balikat ni Ashley. Napamulat si Ashley at mabilis na bumangon. Nandito na ba tayo? Pupungas-pungas na tanong ni Ashley. Oo, nasa Boracay na. Mag-check-in na lang tayo. Malalim pa itong napabuntong hininga at halatang pagod sa kanyang muka dahil sa mahabang biyahe. Pagbaba nila ng van, sinalubong sila ng malamig na hangin at amoy ng dagat. Ang resort ay sobrang linis at sosyal. May mga ilaw sa paligid at may mga staff na nakangiti. Welcome po, sir and ma'am. Bati ng receptionist. Nag-smile naman si Ashley nang marinig ang mga staff. Love, excited na ako. Finally, ito na yung araw ng ating honeymoon. Ang ganda ng Boracay, grabe. Ngumiti si Marco at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa at naupo ang mga ito sa labi. Habang inaayos ng staff ang kanilang welcome drinks, may biglang lumapit sa kanila. Surprise! Nagulat si Ashley sa nakita. Bes? Dahan-dahang tumayo si Ashley at nilapitan niya si Elisa na naka-beach hat at nakadress ng puti.
Nakangiti ito na para bang sobrang saya niya na makita ang mag-asawa. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Marco. Hindi ito makapaniwalang naroroon din sa lugar na iyon si Elisa. Bakit Marco? Pagmamayari mo ba tong resort? Kailan pa ako naging bawal dito? Anyway, nag-book lang ako dito matagal na. Hindi ko lang ipinaalam sa inyo. In fact, kahapon pa nga ako dito. Malay ko bang dito rin ang honeymoon ninyo una pa lang? What a coincidence, di ba? Sagot ni Elisa habang nakangiti. Hindi makapaniwala si Ashley na naroon ang kanyang best friend. Akala ko nagtatampo ka sa akin. Tsaka anong gagawin mo dito? Takang tanong ni Ashley. Maghahanap ng boys. Malay mo, ako na ang kasunod na ikasal. Lagay ba naman ikaw lang, bes? Sabay tingin pa nito kay Marco. Isa pa, maganda din naman ako, di ba Marco? Oo na. Wala sa loob na komento ng lalaki. Relax lang, Ashley. Nagbakasyon lang ako. Ang galing nga dito rin kayo nag-book. Nga pala Marco, chill ka lang ha. Mukhang galit na galit ka na naman sa akin. Don't worry, hindi ko sisirain ang honeymoon ninyong dalawa. Kumunot ang noo ni Marco nang marinig ang sinabi ng babae. Coincidence? Panigurado sinadya mo dito na magbakasyon. Sinabi mo ba sa kaibigan mo kung saan tayo mag-check-in? Inis na tanong ni Marco kay Ashley. Nagulat si Ashley. No, di ba ikaw ngang nag-book nito? Ayaw mo ngang ipaalam sa akin kasi sabi mo gusto mo kong isurpresa. Nagtatakang sagot ni Ashley. Okay, nandito ka naman na Elisa di gawin mo na ang gusto mong gawin. Mariing wika ni Marco. But please, pakiusap ko lang, stop intervening. Honeymoon namin to, kaya ayoko nang papansin. Gusto ko ng privacy. Dagdag pa nito habang nagpipigil ng galit. Ngumiti naman si Elisa na parang walang pakailam sa sinabi sa kanya ni Marco. Sure, no problem. Kaya ko namang mag-vacation mag-isa See you around. Tugon ni Elisa at makahulugang tumingin sa mag-asawa. Sabay kindat pa ni Elisa sa lalaki na itinawa naman ni Ashley nang makita. Oh, ba't ka pa natatawa? Sita ni Marco sa asawa. Halatang halata kasing pinagtitiripan ka lang ng best friend ko. Pangaasar pa ni Ashley kay Marco. Paguntugin ko na lang kaya kayong dalawa. Total pareho naman kayong baliw. Biro pa ng lalaki kay Ashley. Ganon. Baliw ako. Biro lang naman love. Siya na lang ang baliw. Exempted ka na lang para hindi ka na magalit. At niyakap na lang nito ang asawa ng sobrang higpit. Nang gumabi na, sabay kumain sina Ashley at Marco sa restaurant ng resort. Romantic candlelight dinner, soft music, tapos may wine pa. Love, finally, this is perfect. Wika ni Ashley sabay hawak sa kamay ni Marco. Salamat sa preparation mo. Ngumiti naman si Marco. Oo love, nagustuhan mo ba? Tugon ni Marco at akmang hahalikan nito ang asawa nang biglang nag-flash ang kamera sa harap nila. Smile! Sigaw ni Elisa. Nanlaki ang mga mata ni Marco at galit na napasigaw. Seriously? Tumawa si Elisa. Uy, ang sweet nyo. Kinuhanan ko lang naman kayo ng larawan for memories. Malay nyo maghiwalay kayo agad. At least, may memories, di ba? Napakamot na lang sa kanyang ulo si Ashley habang napapangiti sa kalukuhan ng kaibigan. Matagal nang ganito si Elisa at sanay na ito sa pagiging random nito. Samantala si Marco naman is holding his temper. Pwede ba? Hayaan mo na si Bess. Putol ni Ashley sa asawa. Picture lang naman yun. Tsaka maganda rin na may litrato tayo dito. Thank you Bess pero pwede bang iwan mo muna kami? Huwag ka sanang magtampo Gusto lang namin ng asawa ko na masolo ang isa't isa. Dagdag pa ni Ashley pero hindi tumigil si Elisa. Umupo siya sa katabing table ng mag-asawa. Pero literal na dikit as in halos magkabangga na ang braso nila. So anong plano after dinner? Movie? Pool? Dagat? Pwede tayong mag-chill sa bar. Maganda daw yung fire dancing dito Bess. We have to see that. Hindi na natapos ni Elisa ang sasabihin nang magsalita si Marco. Wala ka bang magawa sa buhay mo, Elisa? Ganito na lang, dahil ayoko rin namang masira ang gabi na to. Nakikiusap ako sa'yo. Layuan mo kami't hayaan mo kami ng asawa ko, pwede ba yun? Pakiusap ni Marco kay Elisa at pilit niyang kinakalma ang sarili para sa asawa. Inaaya lang kayo to chill Kung ayaw ninyo wag. Tipid na tugon ni Elisa at itinuon na nito ang kanyang atensyon sa sariling pagkain.
Kaya naman nawala ng inis ni Marco at in-enjoy na lang nila ni Ashley ang pagkain. Maya-maya pa habang kumakain sila, biglang may staff na nagdala ng dessert. "For the lovely couple," sabi ng waiter. Biglang sumingit si Elisa at kinuha ang kutsara niya at nagsalita. "Wow, dessert! Sa akin na lang to ah." Nakangiting wika ni Elisa at walang pag-aalinlangan na kinain ng cake. Natulala na lang si Marco sa ginawa ni Elisa. Samantala si Ashley naman napasapo sa kanyang noo. Malalim na bumuntong hininga si Marco at kita sa mukha nito na nauubusan na ng pasensya sa kaibigan ng asawa. "Ang sarap naman. Bes, tikman mo." Wika ni Elisa at akmang susubuan nito si Ashley nang ito ay umiling at seryosong tumingin sa kaibigan. "Bes, please." Wika ni Ashley sa kaibigan. Tumawa naman si Elisa at uminom ng tubig. "O sige na, aalis na muna ako. Enjoy kayong dalawa." Wika ni Elisa at bumeso pa sa kaibigan bago tuluyang umalis. "Buti naman nakinig sa'yo si Elisa, love." Malumanay na wika ni Marco nang makaalis na si Elisa. "Oo naman, love. Sabi ko naman sa'yo ganun lang talaga si Elisa. Kaya sana mas sabaan mo pa yung pasensya mo sa kanya. Alam mo naman kung gaano siya kaimportante sa akin. Susubukan ko, love. Alam mo naman lahat kaya kong gawin para sa'yo. Mapasaya ka lang. At kung ikakasaya mo na nariyan palagi sa tabi mo si Elisa. Gagawin ko ang best ko para intindihin siya. Pero hindi ako mangangako ah. Susubukan ko lang para sa'yo." Napangiti naman si Ashley at naa-appreciate niya ang ginagawa ni Marco para sa kanya. "Kaya mahal na mahal kita eh. Kaya mong mag-adjust para sa akin." Masayang wika ni Ashley sabay halik sa labi ng asawa. Maya-maya pa, biglang may lumapit pang isang staff na may hawak ng isang bote ng mamahaling wine at blue cheese as compliment. "I'm sorry, hindi po kami umorder niyan." Pagtanggi ni Marco sa waiter. "No sir, regalo po ito ng babae na kasama ninyo kanina. Ipa-deliver daw po after 30 minutes. May note pa nga po eh. Congratulations for the newlywed." Habang inihabot ang papel kay Ashley. "Aw, so sweet naman ang kaibigan ko. O di ba Marcus, I told you mabait ang kaibigan ko. Na para bang proud na proud sa anak kong magsalita." Sinulit ng mag-asawa ang bawat sandali nila ng gabing yun. Matapos mag-dinner at ubusin ang wine, naglakad-lakad pa sa tabing dagat ang dalawa. Maya-maya pa, nakaramdam na ng antok si Ashley. "Tulog na tayo, love." Wika ni Ashley kay Marco at napahikab ito. "Hindi na rin natin makikita si Elisa para magpasalamat. Bukas na lang siguro. At hoy, bumawi ka sa kaibigan ko ah." Tumango naman si Marco at bigla na lang nitong kinarga si Ashley. "Ibaba mo nga ako. Nakakahiya. Kaya ko namang maglakad." Nakangiting wika ni Ashley at hindi niya maitago ang kilig dahil sa ginawa ng asawa. "Ayokong napapagod ka. Tsaka hayaan mo kong tratuhin kang parang reyna." Pagdating sa kanilang silid, inilapag ni Marco sa kama si Ashley at siya pa mismong nagtanggal ng sandals ng asawa. Magkatabi silang natulog habang magkayakap. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Ashley. Agad niyang binuksan ang lampshade sa gilid ng kanilang kama at laking gulat niya dahil wala sa kanyang tabi si Marco. "Love?" Mahina niyang tawag sa asawa pero walang tumugon sa kanya. Tumayo siya at dali-dali niyang isinuot ang kanyang robe. Binuksan niya ang pinto. Sumilip siya sa hallway. Tahimik ang paligid at walang katao-tao. Kaagad lumabas si Ashley at doon ay laking gulat niya nang makitang papasok pa lang ng kwarto niya si Elisa. "Bes, dito lang din ang room mo? Halos katabi ng samin?" Bulalas ni Ashley. Nagulat si Elisa at tila natuod nang makita si Ashley. "Ashley? Oo, dito ang room ko. Hindi ko alam na kayo palang katabi ko. Bakit gising ka pa? Nga pala, nakita mo ba si Marco?" Tanong ni Ashley. Napakunot ang noo ni Elisa. "Ha? Si Marco? San ba pumunta ang asawa mo?" Hindi na naituloy pa ni Elisa ang iba pa niyang sasabihin nang may narinig na boses si Ashley mula sa silid ng kaibigan. "Wait lang, may kasama ka bang lalaki sa loob ng kwarto mo?" Wika ni Ashley at unti-unti siyang lumapit sa pintuan. "Marco? Ashley," awat niya sa kaibigan. "Ano ka ba? Bakit mo naman nahanapin ang asawa mo sa kwarto ko? Galit na galit nga sa akin yun." Pero
May boses na lalaki sa loob. At humagikgik si Elisa sabay bulong sa kaibigan. Yes, Bes. May lalaki akong nakilala kanina sa bar. Lasing na lasing at medyo touchy na siya. Hook up lang naman ang gusto ko. To give spice sa malamig kong love life. Hayaan mo na. What? At biglang bumilog ang mata ni Ashley sa narinig. Hindi niya akalain na may pagka-wild din pala ang kanyang kaibigan. 1 linggo na ang nakalipas, buhat ng mag-honeymoon sa Boracay sila Ashley. Love, let's open our gift para naman maumpisahan na rin nating maayos itong kondo natin. Base sa gusto mo. Wika ni Marco at napangiti naman si Ashley. Okay love, excited na rin akong isabit ang wedding picture natin. Gaya ng kanilang napag-usapan, binuksan na nila ang mga regalong natanggap nila sa kanilang kasal. At habang nagbubukas sila, naisipan ni Marco na kumuha ng prutas para kakainin nila habang may ginagawa. Look at this love, ang sweet talaga ni Elisa. Picture nating 3 regalo niya. Nakangiting wika ni Ashley habang pinapakita ang larawan sa asawa. Ngumiti lang si Marco at nagbukas rin ito ng regalo. Nagkataon naman na isang sexy dress ang siyang nakuha ni Marco. Hala, bakit may ganyan? Natatawang wika ni Ashley nang makita ang hawak ng asawa. Sukatin mo dali, sure ko bagay na bagay yan sa'yo. Kaagad naman iyong kinuha ni Ashley at isinuot. Sumayaw pa siya ng nakakaakit habang papalapit sa asawa. Sinabayan naman ni Marco ang trip ng asawa at hinila niya ito kaya naman napaupo sa kandungan niya si Ashley. Ready for the night? Mukhang makakarami tayo kapag yan ang suot mo. Pabirong wika ni Marco. Baka makabuo agad tayo niyan. Natatawang sagot ni Ashley at naupo na ito sa tabi ng asawa. Love, ilang anak ang gusto mo? Ako kasi gusto ko 2 lang. Biglang sambit ni Marco habang hawak-hawak ang kamay ng asawa. Kahit ilan, ikaw, bakit 2 lang ang gusto mo? Gusto ko kasi 1 babae at 1 lalaki. Ayoko namang mahirapan ka sa pagbubuntis at panganganak. Kaya 2 lang ang gusto ko. Alam mo naman ayokong nahihirapan ka. Wika ni Marco sabay siil ng halik sa labi ng asawa. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Oo naman. Sobrang mahal na mahal kita, kaya gusto ko palagi kang masaya. Napatitig sa mata ng isa't isa at doon muling naglapat ang kanilang mga labi. Habang lumalalim ang kanilang halik, nagulat ang dalawa nang bigla na lang may nagsalita. OMG, I'm sorry. Nagulat na sambit ni Elisa at agad na tumalikod. Nanlaki naman ang mga mata ni Marco at agad naman na napatayo si Ashley. Paano kayo nakapasok dito? Takang tanong ni Marco. Nabanggit sa akin ni Ashley ang passcode ng kondo ninyo. Hindi ko intensyon na guluhin kayo. Sorry talaga. Kaagad naman na inayos ni Ashley ang kanyang sarili. Samantala si Marco naman, mabilis na nagtungo sa kusina. Bes, bago ka sana pumasok, nag-doorbell ka muna. Bulong ni Ashley sa kaibigan. Hindi ko talaga sinasadya, Bes. Bala ko lang sanang sorpresahin ka. May dala akong cake na paborito mo. Ako mismong nag-bake niyan. Narinig naman ni Marco ang usapan ng magkaibigan. Hayaan mo na love, mukhang hindi naman sinasadya ni Elisa. Wika ni Marco at nakahinga ng maluwag si Ashley dahil hindi nagalit ang asawa. Himala, hindi ka nagalit Marco. Anong masarap ang nakain mo at ipapakain ko ulit sa'yo? Pabirong wika ni Elisa. Hindi ka na ba galit sa akin? Dagdag ng babae na may himig ng pangaasar. Hindi naman kumibo si Marco. Bagkus, inalok niya ng maiinom ang asawa. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin sila sa pagbubukas ng regalo. Naging mabilis lang yon dahil tinulungan sila ni Elisa. Nang makaramdam ng gutom, naisipan ni Elisa na mag-order ng kanilang makakain pero kaagad siyang pinigilan ni Marco. Huwag ka nang umorder. Tulungan mo na lang si Ashley na maglinis dito. Ako nang magluluto ng pagkain natin. Tumangulang si Elisa. Samantala si Ashley naman ay napangiti dahil nakikita niya ang effort ng kanyang asawa para mapasaya siya at pakisamahan ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa'y natapos na rin sa paglilinis ang magkaibigan at nakahanda na rin ang nilutong adobong baboy ni Marco. Nang makita ni Ashley na pawis ang asawa, agad siyang kumuha ng towel at pinunasan ng pawis nito. Ang sweet talaga ng best friend ko. Swerte mo sa kanya Marco. Sayang lang minala siya sa'yo. Uy, wag ka naman ganyan Elisa. Swerte naman ako kay Marco. Mahal na mahal niya ako.
Reyna niya ako kung ituring, wika ni Ashley at napangiti naman si Marco. Of course love, hindi kasi yun feel ni Elisa. Wala kasi siyang love life. Paano ka nakakasiguro na wala akong love life? Close ba tayo? Masyado kang judgmental. Kumain na lang tayo. Pag-iiba ni Marco sa usapan. Tama, kain na tayo dahil ilalagay natin ang wedding photo natin. Excited na akong makita. Wika ni Ashley. Matapos kumain, si Marco nang nagligpit at kaagad namang binuksan ni Ashley ang box kung saan nakalagay ang wedding photo nilang mag-asawa at ipinatong niya iyon sa sofa malapit kay Elisa. Ang ganda mo dyan, Bes. Wika ni Elisa at nilapitan pa ang larawan. Mas bagay kung dito mo to ilagay para... Akmang lalapit si Elisa sa wall na naisip niyang paglagyan ng wedding photo nang hindi niya sinasadyang masagi ito at isang malakas na tunog ang nakapagpatigil sa kanila. OMG! Yung wedding photo! Sigaw ni Ashley. Elisa, anong ginawa mo? Sinasadya mo bang lahat ng to? Sigaw ni Marco. Nakatulala pa rin si Ashley habang nakatingin sa nabasag nilang wedding photo. Wala na doon si Elisa dahil pinalayas ito ni Marco. Love, bakit mo naman pinagsalitaan ng ganun si Elisa? Hindi naman niya sinasadyang mabasag yung picture natin. Dismayadong wika ni Ashley sa asawa. Kung hindi kasi siya pabida, hindi naman yan mahuhulog. Ang mahal kaya ng pagpapagawa natin dyan, tapos sisirain lang ng kaibigan mo. Kahit na, hindi pa rin valid yung ginawa mo sa kanya. Sinabihan mo na nga siya ng masasakit na salita tapos kinaladkad mo pa siya palabas ng kondo. You can do it in a civilized way. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Anong gusto mong gawin ko? Kubalma? Habang nakikita ko na tumutulo ang luha mo. Ikaw lang naman ang inalala ko eh. Pero bakit parang ako pa ang masama? Nabigla lang naman ako kaya naiyak ako ng ganun. Pero hindi ako galit kay Elisa. Sana kumalma ka muna. Hindi yung nagalit ka na agad. So after all, kasalanan ko to ngayon. Hindi pa nga natin na ilalagay ang wedding photo natin sa dingding. Nasira agad. At alam mo kung anong nakakainis? Imbis na mag-sorry ang kaibigan mo kanina. Anong ginawa niya? Minalditahan pa ako at pinagsalitaan ng masama. Ang unfair mo naman, Ashley. Pilit ko namang iniintindi ang kaibigan mo. Pero sumusobra na siya. Inis na wika ni Marco at padabog nitong ibinagsak ang hawak na tambo. Pwede naman kasi talagang palitan yun. Pero pinangunahan mo ng galit kaya hindi kayo nagkakaintindihan ni Elisa. Pinakinggan mo muna sana siya at hindi naman niya sadya. So kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Narinig mo siya, diba? Minaliit at ininsulto niya rin ako kanina, Ashley. Kaya hindi mo ko masisisi kung kinaladkad ko siya dito paalis sa kondo natin. Siya nang nakaperwisyo, siya pang matapang. Hindi naman na napigilan pa ni Ashley ang kanyang emosyon, kaya naman napataas na ito ng boses. Hindi ko siya kinakampihan, Marco. Ang akin lang sana, inintindi mo na lang para walang away. Inintindi? Ako na lang palagi. Ashley, tao lang ako. Naiinis at napupuno rin. Kahit nung honeymoon pa lang natin, gusto ko nang barahin niyang kaibigan mo. Pero para sa'yo, inintindi ko na lang. Pero sobra na siya. Sa tuwing magsasalita siya, lagi na lang niya akong iniinsulto pero walang-wala lang sa'yo. Napahilamos sa kanyang mukha si Ashley. Eh di lumabas din ang totoo na simula nung honeymoon natin, galit ka na kay Elisa. Kaya ginawa mong big deal ang pagkabasag ng wedding photo natin. You're unbelievable. Galit na wika ni Ashley sa asawa. Ako pa talaga? O baka ikaw? Galit na galit ka sa akin dahil sinabihan ko ang kaibigan mo na umalis sa buhay natin at sinabihan kong walang kwentang tao. Pero hindi ka man lang nag-react kanina nang sabihan niya akong pinakasalan lang kita dahil mayaman ka. Alam mo bang sobrang sakit para sa akin yon? Dahil ganun palang tingin sa akin ng matalik mong kaibigan. Ngayon sabihin mo sa akin, Ashley, wala ba akong karapatang magalit? Natahimik naman si Ashley at napayuko na lamang. Oo, nagalit ako kay Elisa. At kaya ko naman siyang pagsabihan, pero hindi mo ko binigyan ng pagkakataong magsalita kanina. Sagot ni Ashley, dahil hindi mo naman talaga ako kayang ipagtanggol dyan sa kaibigan mo. Yun ang totoo. Hindi naman nakaimik si Ashley. Pakiramdam niya ay mas lalo lang lalala ang kanilang pagtatalo kung sasagot pa siya. Hindi ka makaimik dahil tama ko, no? Ngayon tatanungin kita, Ashley. Mahal mo ba talaga ako? Biglang tanong ni Marco na ikinagulat ni Ashley. Oo naman, pakakasalan ba kita kung hindi? Mabilis na tugon ni Ashley. Pwes mamili ka. Ako o si Elisa? Ilang araw pa matapos makapagdesisyon ni Ashley.
Tahimik na nakaupo ang dalawang magkaibigan sa park at tanging pagaspas ng dahon at huni ng ibon ng umaalingaw-ngaw. Kapo hindi makatingin ng diretso ang magkaibigan hanggang si Elisa na ang unang nagsalita. Bes, ano nga ba yung sasabihin mo? Humugot ng malalim na buntong hininga si Ashley bago tumingin dito. Ramdam ang bigat ng bawat salita. Elisa, kailangan ko lang maging honest. Mahinang simula ni Ashley at bahagya pa itong nag-aalinlangan. Naiipit na ako sa inyong dalawa ni Marco. Hindi na tayo pwedeng maging kasing close tulad ng dati. Nanlaki ang mga mata ni Elisa sa narinig at halatang nagulat ito sa sinabi ng kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Iiwanan mo na ako dahil dyan sa lalaking yan? Halos pabulong na tanong nito. Hindi naman sa ganun. I mean, may asawa na ako. And kailangan kong bigyan ng boundaries ang mga bagay-bagay. Hindi pwedeng palagi tayong magkasama at palaging ako ang tatawagan mo. Kailangan, dumistansya na muna tayo sa isa't isa. Napakurap si Elisa. Unti-unting bumuhos ang luha sa mga mata nito at kita ni Ashley na nasaktan ng kanyang kaibigan. Yayakapin pa niya sana ito pero nauna na itong umalis ng walang sabi-sabi. 1 linggo at buwan nang lumipas. Hindi na gaanong nagpaparamdam si Elisa kay Ashley, gaya ng kanyang pakiusap. Pero kasabay ng paglayo ng kaibigan ay ang unti-unting paglayo ng loob ng asawa sa kanya, na para bang nabigyan ng puwang ang kanilang pagsasama. Mas naging busy ito at dumami pa ang mga rason sa mga oras na nawala sa kanilang pagitan. Inintindi naman ito ni Ashley dahil alam naman niya ang priority ng asawa. Gusto nitong ma-impress ang kanyang ama at patunayan ng sariling bilong ito sa pamilya. Ilang mga pagkakataon pa ang lumipas at habang tumatagal ay parang wala lang kay Marco ang presensya ni Ashley. Nagmistulan ito na isang palamuti sa negosyo na masabi lang na meron itong asawang taga-silbi at taga-suporta rito. At dahil doon, mas nakukonsensya si Ashley dahil pakiramdam niya siya ang ugat ng pagiging malamig nito sa kanilang relasyon. Mas inuna pa niya kasi ang kaibigan niya kaysa sa ego ng asawa at hindi alam ni Ashley kung saan siyang inilapit para dumaing. Dahil hindi na rin niya masabi kay Elisa ang gumugulo sa kanyang isipan. Nahihiya siyang lumapit sa babae dahil siya mismong nagsabi kay Elisa na dumistansya. Kaya ngayon pakiramdam ni Ashley, wala siyang mapagsabihan ng kanyang mga problema. At sa puntong yon, nagpa siya si Ashley na lumapit sa kanyang ina. Pagdating sa bahay ng mama niya, agad siyang sinalubong nito na may ngiti sa labi. Anak, bakit parang nangangayayat ka ata at lubog ang mga mata mo? May problema ba kayong mag-asawa? Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Nag-aalalang bungad ng mama ni Ashley sa kanya. Hindi na napigilan ni Ashley na maiyak sa harap ng ina ng tuluyan. Ma, hindi kami okay ni Marco. Hindi niya ako pinapansin simula nang nag-away kami. Hindi ko alam kung bakit. Parang may nagawa kong mali. Garalgal na sabi ni Ashley. Hinagod ng mama niya ang likod nito. Ashley, sa pagsasamay may tampuhan talaga. May panlalamig at hindi yan maiiwasan. Pero pwede ka namang bumawi. Baka sadyang nagtampo lang ang asawa mo sa'yo. Napatitig si Ashley sa kanyang ina habang nakangiti. Bumawi ka anak. Huwag kang susuko sa asawa mo. Ipakita mong handa kang ayusin kahit hindi niya sinasabi sa iyo ang nararamdaman niya. Ganyan naman kasi talaga ang mga lalaki, mapagtago ng kanilang emosyon. Napaisip si Ashley at tumango at sa pakiwari niya, nabigyan na naman siya ng bagong pag-asa. Salamat po ma, ngayon naliwanagan na ako. Wika ni Ashley sabay yakap sa kanyang ina. Tandaan mo anak, ang pag-aasawa, malayo niyan sa magnobyo pa lang. Hindi laging may lambingan ng totoong buhay pagpapamilya. At madalas ay dito kayo susubukin, kaya tatagan mo ang sarili mo, gaya ng pagiging matatag ko sa topak ng daddy mo. Sa puso ni Ashley, nakaramdam siya ng pag-asa. Siguro nga'y nagiging OA lang siya at nag-overthinking. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kondo, sakto namang narinig niya si Marco sa may sala. Nakatalikod ito at may kausap sa cellphone. Kaya hindi nito napansin ang pagdating niya. Please, make sure the ambience is good. Ani Marco, seryoso ang pagkakasabi pero nakangiti. Gusto kong maging maganda ang dinner at memorable.
Kaagad na nagtago si Ashley para hindi siya makita ni Marco. Dinner date for us? Masayang bulong ni Ashley sa kanyang sarili. Nahaluan na rin iyon ng kilig matapos ma-excite sa narinig. Matapos ang mahaba-habang panahon, may pa-surprise na rin ulit sa kanyang asawa. Buong araw, hindi mawala sa isip ni Ashley ang narinig niya kagabi mula sa asawa. Ang tibok ng puso niya ay may halong kaba. Pero mas nangingibabaw ang saya sa kanyang puso sa pag-aakalang iyon ang simula ng kanilang pag-aayos. Kinabukasan, halos lumutang siya sa saya nang makita niyang bumaba si Marco mula sa kwarto at agad siyang umiti at bumati dito. Ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Nagmamadali itong umalis at hindi man lang nagpaalam sa kanya o bumati. Hindi naman nagalit si Ashley dahil akala niya sinasadya iyon ng kanyang asawa para siya'y isurpresa. Pero patapos na ang buong araw, walang naganap na dinner date. Kaya naman kinabukasan, kaagad niyang tinanong ang asawa. Love, tungkol dun sa dinner na narinig ko, para kanino yun? Hindi pa man tapos sa kanyang sasabihin si Ashley nang magsalita na si Marco. Pero hindi ito nag-angat ng tingin habang inaayos ang relo. Dinner date? Kunot noong tanong ni Marco. Hindi para sa akin yun. Pinakiusap lang ng kaibigan ko. Siya dapat mag-book pero busy. Kaya nakiusap siya sa akin. Agad namang nadismaya si Ashley. Sandali lang siyang napangiti. Pilit bago tumango. Ganun ba? Akala ko kasi. Sa susunod, huwag kang makikinig sa usapan ng may usapan. Common courtesy naman yon. And I hope hindi ka na parang bata na dapat pang sabihan. Sabay kuha pa ng bag nito sa opisina. Alis na ako. Baka malita ko sa meeting sa company. Paalam sa kanya ni Marco, sabay halik sa kanyang noo. Pero hindi man lang siya nito tiningnan sa mga mata. Pagkasara ng pinto, dahan-dahang napaupo sa sofa si Ashley at napaluha na lang dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Ramdam ni Ashley ang pagkadismaya niya sa sarili. Isang umaga, maagang nagising si Ashley para maghanda ng baon ng kanyang asawa. Paglapit ni Marco sa pintuan ay inabot niya yon. Hinanda ko to para sa'yo. Niluto ko ang paborito mong ulam. Pero para bang hindi siya narinig ng asawa. Humalik lang sa kanya si Marco at nagmamadaling umalis. Hindi man lang nito kinuhang hinandang pagkain ni Ashley. Napailing na lang si Ashley. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang naging ganoon sa kanyang asawa. Pero pilit niya pa rin itong iniintindi gaya ng sinabi ng kanyang ina. Sa pag-aakalang abala lang din ito sa trabaho. Nang sumunod na mga araw, inilalagay na mismo ni Ashley ang baon sa bag ng kanyang asawa para hindi na nito makalimutan. Pero sa tuwing chine-check niya ay hindi man lang nagalawang pagkain. Nang minsang tanungin ni Ashley si Marco, sinabi lang nito na marami siyang ginagawa sa kumpanya, kaya wala na siyang oras para kumain. Noong unay na konsensya pa si Ashley dahil pakiramdam niya masyadong napipressure ang asawa sa trabaho at wala siyang magawa. Kaya naman napagdesisyon na ni Ashley na kausapin ng kanyang ama para naman mapagaan ang trabaho ng kanyang asawa. Anak, nabanggit sa akin ng mami mo na hindi kayo okay ni Marco. Hanggang ngayon hindi pa rin ba kayo nagkakaayos? Bungad na tanong ng ama nito sa kanya. I think masyadong pressured si Marco sa kumpanya, Dad. Baka naman bigyan mo siya ng day off para naman makapagpahinga siya. Napakunot noon naman ng kanyang daddy at bahagyapang natawa. Pressure? Bakit naman siya mapipressure sa work? Wala naman siyang masyadong ginagawa sa kumpanya. Lalo na't hinahandle ko yon. Natahimik si Ashley sa sinabi ng kanyang ama. Pero lagi kasi siyang nagmamadali. Lagi niyang sinasabi na busy siya at marami siyang ginagawa. Masyado lang workaholic ang asawa mo. Intindihin mo na lang. Siguro nga, napipressure siya dahil palagi na ako sa kumpanya. Nakikita ko naman na ginagawa niya ang best niya. Kaya siguro, nawawala na ng time sa'yo. Hayaan mo't kakausapin ko. No need na, Dad. Ako na pong bahalang kumausap sa kanya. Salamat. Huwag mo nang isipin ang asawa mo. Enjoy your life, anak. Masyado ka lang sigurong nag-iisip. Libangin mo ang sarili mo. Baka mamaya, umiikot na lang ang mundo mo kay Marco dahil nga asawa mo siya at kasal kayo. Give some time to yourself. Minsan, magpamiss ka rin sa asawa mo. Hindi yung palagi kang nakasunod sa kanya. Wika pa ng daddy niya at sinunod naman ni Ashley ang payo ng kanyang ama. Hanggang isang umaga, habang nag-aayos ng maruruming damit si Marco,
Napansin niyang bahagyang nakabukas ang bag nito. Hindi niya sana gagalawin pero parang may nag-uudyok sa kanya na tingnan ng laman nun. Marahang hinawi niyang mga papeles at notebooks hanggang sa nakita ang isang maliit na black velvet box. Nanlaki ang mga mata ni Ashley at nagulat siya nang makita ang maliit na box na yun. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang eleganteng necklace na may diamond pendant. Simple pero napaka-elegante. Napatakip siya ng bibig at nabalot ng excitement ang kanyang puso. Alam ni Marco na favorite niyang diamond stone. Naalala niyang gusto ko. Bulong ni Ashley sa sarili at agad niyang ibinalik iyon sa gamit ng asawa. Hihintay na lang niyang ibigay ito sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya si Ashley maghanda ng intimate dinner para sa kanilang mag-asawa. Nagluto siya ng steak, mashed potatoes, vegetable salad, wine. Lahat ay nilaanan niya ng effort. Nagsuot siya ng magandang dark red dress. Nag-ayos at nagpabango. Pagpasok ni Marco, nagulat ito. Bumungad sa kanyang candles, soft music at ang nakangiting si Ashley. Naghanda ko ng simple dinner for us. Hindi na kasi tayo nagkakasabay kumain. Namimiss na kita. Wika ni Ashley. Wow, look nice. Maikling wika ni Marco. Umupo sila at tahimik na kumain. Si Ashley panay kwento, nagtatanong, nagbibigay ng topics para hindi maging boring ang kanilang dinner. Pero si Marco, maiksi lang ang sagot. Pagkatapos kumain ay tumayo ito. Thanks for dinner, love. Tipid na wika ni Marco at hinawakan sa pisngi si Ashley. I'm so sorry pero I can't stay any longer. Kaliwat ka na ng meetings at pagod na ako. Next time na tayo magkwentuhan gaya ng dati. Pagkatapos nun, umakyat na ito sa kanilang kwarto. Naiwan namang nakatulala si Ashley at sinundan ng asawa. Wala ka bang ibang sasabihin? Pahabol na tanong ni Ashley sa asawa. Ha? Sasabihin? Wala naman, magpapahinga na ako. Salamat again, love. Ibibigay? Wala ka bang gustong ibigay? Lumapit si Marco sa kanya at hinawakan na magkabilang balikat nito sabay halik nito sa noo. Ayan, binigyan na kita ng kiss. Okay ka na? Pwede na ba akong matulog? Tugon nito at tuluyan nang pumasok sa kanilang kwarto. Doon na napaisip si Ashley. Pagkatapos niyang magligpit, agad siyang pumasok sa kanilang kwarto at nang makita niya na tulog na ang asawa, agad niyang hinalungkat ang bag ni Marco at hinanap niya ang kwintas. Pero wala na iyon sa bag at hindi niya na makita kahit sa iba pang gamit ni Marco. Doon na nanlumo si Ashley at napatanong sa kanyang sarili. Ako bang may mali? O may ibang babae na ang asawa ko? Kung nandito lang sana si Elisa, baka matulungan niya ako sa problema ko. Bulong ni Ashley sa sarili at doon na naguunahang bumuhos ang kanyang mga luha. Isang hapon, nagpa siya si Ashley na makipagkita kay Elisa sa bagong bukas na resto. Maaga siyang dumating, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa kaba o excitement. Ilang segundo pa, kumaway si Elisa mula sa pinto at kitang-kita sa mukha nito ang saya at blooming pa ang kaibigan. Ash, sorry I'm late. Wika ni Elisa, nakararating lang, sabay yakap nito agad sa kanya. Agad na napansin ni Ashley ang bag ni Elisa. Branded, mamahalin at hindi basta-basta. Nagtaka siya dahil alam niyang hindi bumibili ng ganoon si Elisa. Uy, ang ganda ng bag mo ha. Puna ni Ashley sa bag ng kaibigan. Ito ba? Gift sa akin to ng special someone ko. Mabilis na sagot ni Elisa at ngumiti ng may kilig. Someone? You mean boyfriend? O sitor? Tanong ni Ashley. Saka ko nasasabihin sa'yo. Secret muna. Sagot ni Elisa. Kaya hindi na nag-usisa pa si Ashley at gusto niyang igalang ang privacy ng kaibigan. Habang kumakain, sunod-sunod ang kwento ni Elisa. Ikinuwento nito na naging busy siya sa buhay. Mas maraming opportunities, travel plans, paminsan-minsan pampering at dagdag pa nito ay may mga bagong tao siyang nakikilala. Hindi na dinetalyeng maigi ni Elisa kung sino nga ba ang mga bago niyang nakilala. Pero hindi na nagtanong si Ashley dahil masaya siya para sa kaibigan. I'm enjoying my life, Bes. Grabe ngayon ko lang naramdaman to. Wala akong stress, wala akong inaasikaso kundi sarili ko. Isa pa,
I feel love now. Sobra pakiramdam ko. Ako na yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Now I understand how you feel nung nandito ka sa stage na to. Yung pakiramdam na handa mong ipaglaban yung taong mahal mo, kapalit ng iba. Ngumiti si Ashley. Natahimik siya at may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano bang dapat niyang maramdaman para sa kaibigan. Hindi din niya malaman kung may laman ba ang linya niya o talagang nasa cloud 9 lang ito kaya ganun. Pinilit niyang intindihin ang sitwasyon ng kaibigan. Dahil ang totoo, dinanas din naman niya ito. Nakakainggit naman. Mahinang sagot niya. Balak na sanang mag-open up ni Ashley tungkol sa problema niya kay Marco, ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Elisa at agad niya iyong sinagot. Bes, I'm so sorry. Kailangan ko nang umalis. May date pala ako. Ngayon lang kasi sinabi sa akin. Mabilis nitong sambit at mabilis na nag-ayos ng bag niya. I think I need to go. Ha? Ngayon na agad? Gulat na tanong ni Ashley. Promise next time, magkukwentuhan tayo ng mas mahaba. Message kita mamaya. Wika ni Elisa, sabay flying kiss at nagmamadali itong umalis. Naiwan si Ashley na mag-isa sa mesa. Ngumiti siya dahil masaya siya para sa kaibigan. Umuwi siya sa kanila na may lungkot. Pakiramdam ni Ashley, lahat na lang ay unti-unting nawawala sa kanya. Una, ang asawa niya na nanlalamig sa kanya at ang pakiramdam niya ay may babae. Tapos ngayon ang kaibigan naman niya na may nakikilala ng bago at mukhang may love life na rin. Feeling ni Ashley, naiwan na lang siya at nag-iisa sa kalungkutan na kanyang dinadanas. Isang araw, nagpa siya si Ashley na mag-shopping para libangin ang kanyang sarili at kahit sandali, makalimutan niya ang problemang kanyang dinadala. Sa isang accessory shop, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Excuse me miss, okay ka lang? You seem lost. Tanong ng lalaki kay Ashley. Pagharap ni Ashley, napakunot ang noo niya. Nakita niyang isang tall, neat at may smart aura at naka-formal casual attire na isang gwapong lalaki. Smooth ang approach nito sa kanya pero hindi intimidating. Ah yes, I'm fine. Medyo nag-iisip lang. Teka, nagkakilala na ba tayo? Parang pamilyar ka sa akin. Sagot ni Ashley at tinitigan ng binata sa kanyang harapan. Tumawa ang lalaki ng magaan. I'm Nicholas. Isa ako sa mga bisita ninyo nung kasal mo. Ang bilis mo naman ako nakalimutan. Wika ni Nicholas na bahagya pang tumawa at naalala naman siya ni Ashley. Naku, sorry. Ang dami kasing bisita nung kasal namin. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Anyways, it's nice to see you again. Nakangiting tugon ni Ashley. Habang naglalakad sa iisang aisle, nagkasabay silang pumili ng items. At doon nagkwentuhan sina Ashley at Nicholas tungkol sa mga brand, mga sale at naging palagay ang loob ni Ashley sa binata. Anyway, this is my calling card and social media accounts. Just beep me any time of the day and don't worry, I will always be available for you if you need me. Sure, glad to hear. Hanggang isang araw, isinama siya nito sa VIP lounge ng mall kung saan may complimentary drinks. I remember, sabi ni Dad, owner ka ng mall. Ikaw bang may-ari nito? Napangiti si Nicholas. Yes, ito nga ang mall na pagmamayari ko. Pero marami pa akong ibang minamanage. You know, kapag business owner ka, hindi ka dapat nakafocus lang sa isa. Dapat may backup ka. Diretsong sagot ni Nicholas. Napatango-tango si Ashley. Sa bagay, tama. Ganyan din si Dad eh. Siguro busy ka. Pagsang-ayon ni Ashley sa sinabi ni Nicholas. Minsan talaga busy ako. Pero binibigyan ko ng oras ang sarili ko to relax. Para kahit papaano, hindi naman ako stress sa work. Umupo sila at nagkwentuhan. Habang tumatagal, gumagaan na ang loob ni Ashley kay Nicholas. Hanggang sa naikwento niya na sa kaibigan ang problema nila ng kanyang asawa. Pinapayuhan naman siya ni Nicholas. At kahit nakaibigan niya na ang lalaki, iwas pa rin si Ashley dito dahil may asawa na nga siya at alam niyang kanyang boundaries. At dahil kay Nicholas, kahit papaano'y nawawala ang lungkot na nararamdaman ni Ashley. Pagkalipas ng ilang araw, laking gulat ni Ashley nang ipatawag siya ng kanyang ama. Kabado si Ashley buong biyahe. Pagpasok niya sa office ng ama, isang makapal na envelope ang bumungad sa kanya. Hindi ako nakikialam sa marriage mo. Panimula nito at seryoso ang boses. Pero kailangan mo tong makita. Isa-isang binasa ni Ashley ang mga papeles
at nakita niyang credit card bills, buffet restaurants, check-in receipt at iba't ibang petsa, 5-star hotel at overnight, at higit sa lahat, luxury store purchases, jewelry boutique, luxury bag store na hindi naman napunta kay Ashley at hindi rin siya ang kasama. Napahawak si Ashley sa dibdib, biglang sumakit ang puso niya sa nakita, pero hindi siya nagpahalata sa kanyang ama. I'm really sorry, Dad. Hindi na po ito mauulit. Wika ni Ashley at hindi niya sinabi sa kanyang ama ang kanyang hinala. Fix this, Ashley. Ayoko na itong maulit. You should know how to handle your money. Huwag ninyong gamitin sa luho. Wika ni Leo at halata sa boses nito ang pagkadismaya. Umuwi si Ashley na parang wala sa kanyang sarili. Pagkapasok sa kwarto, isa-isa niyang binusisi ang mga resibo. Hinanap ang date, oras at lugar. Alam niyang hindi na kailangan ng paliwanag. Malinaw na may babae ang kanyang asawa dahil nasa harap niya ng ebidensya. Pinigilan niya ang sarili niyang maiyak. Nilakasan niya ang kanyang loob at matapang na itinabi ang mga ebidensya. Unti-unti siyang tumayo at inayos ang kanyang sarili. Galingan mong pagtatago mo sa kabit mo, Marco. Dahil kapag nahuli ko kayo, pagsisisihan ninyo na niloko niyo ko. 1 linggo na ang nakalipas. Simula nang malaman ni Ashley ang totoo, pero hindi pa rin siya makapaniwala na nararanasan niya iyon. Hindi niya akalaing darating sa punto na haharap siya sa ganitong klase ng problema. Ang pinangarap niyang kasal, unti-unting nasira nang hindi man lang niya namamalayan. Pero sa halip na magmukmok at umiyak, nilibang ni Ashley ang kanyang sarili. Maraming beses niyang gustong ilabas ang sama ng loob kay Elisa, pero paulit-ulit niyang pinipigilan ang sarili. Ayaw niyang guluhin ang kaibigan, lalo pa at mukhang abala ito sa ibang bagay. Kaya kinikimkim niyang mag-isa ang sakit, pero hindi siya nagpapaapekto ng labis. Ilang araw pang lumipas mula nang makita niya ang mga kakaibang bill. Hindi siya mapakali. Sa tuwing makakatabi niya si Marco sa kama, ramdam niyang distansya at doon lang napagtanto ni Ashley na hindi nanlamig ang asawa dahil sa kanilang pagtatalo, kundi dahil may ibang babae na itong kinahuhumalingan. At ngayong malinaw na sa harap niyang mga ebidensya, hindi na naniniwala si Ashley sa mga rason ng asawa, lalo pat matagal na siya nitong niloloko. Kaya naman, sinimulan ni Ashley ang plano. Sa puntong yon, hindi alam ni Ashley kung anong mas masakit, ang katotohanan na napupunta lang sa ibang mga pinaghihirapan nilang pera o ang realidad na kumakain at natutulog si Marco kasama ang ibang babae. Muli siyang napakagatlabi sa hawak-hawak na bill dahil ang mall na pinagbibilhan ng kanyang manlulokong asawa ay pagmamay-ari ni Nicholas. Alam ni Ashley na magagamit niyang impluwensya nito para makilala ang babaeng itinatago ng sariling asawa. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Ashley si Nicholas at nakipagkita siya dito. Unang tingin pa lang, halata na ng lalaki ang lungkot sa mga mata ni Ashley. Ashley, what's wrong? May nangyari ba? May problema ka ba? You can tell it to me. Makikinig ako sa'yo. Wika ni Nicholas sa seryosong boses. Huminga siya ng malalim. Nicholas, tulungan mo ko please. Alam ko nang babae yung asawa ko. At dito siya sa mall mo bumibili ng mga binibigay niya sa babae niya. Kailangan ko ang tulong mo para malaman ko kung kanino niya binibigay ang mga yon. Diretsong wika ni Ashley. Nagulat ang lalaki sa kanyang narinig at hindi nag-atubili si Nicholas na tulungan si Ashley. Okay, I'll check our system. Tutulungan kita. Kaagad na tinawagan ni Nicholas ang kanyang sekretary at agad niyang pinakontak ang may-ari ng butik na pinagbilhan ni Marco para makita nila ang mga nag-reflect sa bill ng credit card under ng name ni Marco. Ang purpose ni na Ashley at Nicholas ay para makita nila ang mga items na pinamili ng asawa ni Ashley. Kaagad naman iyong nakuha ni Nicholas at ibinigay kay Ashley ang kanyang nakuhang impormasyon. Isa-isa, binasa nila ang mga resibo. Isang diamond tennis bracelet, isang signature pearl pendant, 3 exclusive handbags na limited edition at marami pang iba ang binili ni Marco. Ipinakita rin ni Nicholas ang mga itsura ng mga binili ni Marco at ang mga presyo ng mga ito. Habang nakikita ni Ashley ang mga presyo, parang pinupunit ang kanyang dibdib. Ash, I'm sorry, hindi ko alam. Kung alam ko lang na asawa mo palang isa sa mga customer dito sa butik sa mall na pagmamay-ari ko.
Sinabihan na sana kita noon pa. Wika ni Nicholas. Okay lang, hindi mo kailangang humingi ng sorry dahil wala ka namang alam. Ang mahalaga sa akin ngayon, kaunting push na lang, makikilala ko na kung sino ang babaeng kinahuhumalingan ni Marco. Wika ni Ashley at baka sa boses nito ang determinasyon. Nang makuha niya ang eksaktong model at serial pattern ng mga gamit, agad siyang umuwi. Sinimulan niyang mag-imbestiga at sa hindi niya maipaliwanag na pagkakataon, biglang nakita niyang social media account ng kanyang kaibigan. Kaya naman inistok niya ito hanggang siya'y natigilan. Isang post mula sa IG account ni Elisa ang kanyang nakita na may caption pa na full of joy. At sa picture, suot ni Elisa ang isang pearl necklace na kapareho ng binili ni Marco mula sa mall ni Nicholas. Dinouble check ni Ashley ang serial pattern ng pendant at ng mismong kwintas sa pag-aakalang nagkamali lang siya. Pero identical ito. Ipinagpatuloy ni Ashley ang pag-stalk sa account ng kaibigan hanggang sa nakita niya ang isang limited edition handbag sa tabi ni Elisa at halos lahat ng post ng kaibigan ay kapareho ng mga binili ng kanyang asawa. Parang sinabuyan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Ashley. Unti-unting nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan ang iba pang mga larawan. At doon, lahat ng nakalap niyang ebidensya, pareho ng mga nasa post ni Elisa. At ang caption pa nito sa huli niyang post ay galing iyon sa kanyang special someone. Naninikip ang dibdib ni Ashley. Hindi matanggap ng utak niya na ang kabit na hinahanap niya ay dumedireksyon sa sarili niyang kaibigan. No, this couldn't be. Halos aso't pusa ang dalawang yun. Napaka-imposibleng magkalaguyo silang dalawa. Pagdidepensa niya sa sariling isipan. Don't forget to update me about your schedule, love. Ito ang nakasanayang mensaheng natatanggap niya lagi sa asawang si Marco. Dati ay kinikilig siya dito, pero dahil sa mga bagay na unti-unti niyang natutuklasan sa lalaki, ay isang pag-iispiya na lang ang dating kay Ashley ng tanong na yon. Same, sagot niya. At thumbs up na lang ang reply nito sa messenger. Ma'am Ashley, isang pagtawag ang nagpalingon sa kanya ng oras na iyon. Malaki ang boses na narinig niya at pamilyar. Sa palagay niya, may edad na rin ang nagmamay-ari noon kaya nagulat siya ng lumingon. Mang Delphine, ikaw pala. At tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Si Mang Delphine ay ang dating security guard ng kanilang kumpanya. Matagal na itong naninilbihan doon at halos doon na tumanda. Nalaman na lang niyang lumipat na ito ng ibang agency kaya hindi niya na muling nakita pa sa opisina. Long time no see po, ma'am. Butit nagkita pa ulit tayo. Oo nga po, matagal-tagal na din. Mukhang busy po kayo't hindi na madalas sa opisina. Mas madalas ko pang makita ang best friend niyo pong si Miss Elisa dati kaysa sa inyo. Si Elisa? At umakyat ang kuryosidad niya. Saan niyo po ulit nakita si Elisa? Nung bago po kayo ikasal, nakikita ko na po si Miss Elisa sa baba ng parking. Laging may dalang pagkain na pinapadaan kay Sir Marco para daw po sa inyo. At tila lumilinaw na ang lahat para kay Ashley. Ibig sabihin, ang mga dalang baon ni Marco na pinaghahatian nilang dalawa ay bigay ng kanyang kaibigan. Pero bakit? Tanong niya sa sarili. Opo Mang Delphine, tanda ko nga po. Pagsang-ayon niya dito. Ang tagal niyo na talagang magkaibigan, ano? Isipin mo, may asawa ka na pero lagi ka pa din niyang pinupuntahan kahit dito. Pinupuntahan ako dito ni Elisa? Hindi niya maiwasang magtanong. Simula nung nag-asawa siya, isang beses lang itong pumunta sa kanya at nag-away-away pa. Hindi po ba tuwing Tuesday at Thursday siya nandito para dalawin kayong mag-asawa? At tumango na lang si Ashley. Tuesday and Thursday. Ito ang mga araw na wala siyang madalas sa bahay dahil kailangan niyang kausapin ng mga investors para ayusin ang bagong negosyo. At ito din ang araw kung saan mas madalas ay out of town siya. Iniwanan niya ng isang pilit ng ngiti ang matanda. Salamat po Mang Delphine, aakyat na po ako. Huwag po kayo mag-alala. Sasabihin ko po ang daddy na nagkita po tayo muli. Malay nyo, i-absorb po namin kayo dahil sa inyong katapatan. Ay salamat po. Pumasok na sa loob ng elevator si Ashley at nakatingin lang sa matanda habang pasara ito. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, hindi akalain ni Ashley na ang kaibigan na tinuring niyang kapatid ay isa palang taksil. Malinaw na ang lahat. Si Elisa ang babae ng asawa ko
at nagkukunwari silang hindi nila gusto ang isa't isa para hindi sila mapaghinalaan. Matapos malaman ng totoo, gusto sana ni Ashley na direktang harapin si Elisa at Marco at siguruhing maramdaman nila ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit isang tawag ang natanggap niya mula sa kanyang ama. "Ashley, ipopromote ko si Marco." Bungad na wika ng ama ni Ashley. "Pero gusto ko munang ikaw ang unang makaalam." Nagulat si Ashley sa kanyang narinig. Gusto sana ni Ashley na sabihan ng kanyang ama. Ngunit alam niya kung gaano ka-controlling ang kanyang ama. Kahit pilit niyang pigilan ito, alam niyang hindi mapipigilan ang desisyon nito unless may matibay na dahilan. Hinayaan na lang niya ito at nagkunwari pa siya sa kanyang ama na masaya para sa kanyang asawa. Nang maputol ang tawag, agad na nag-isip ng plano si Ashley. "Ipapakita ko kay Marco na may konsekwensang pagtataksil," sabi niya sa sarili habang nag-iisip ng masusing plano. Pinili niyang mag-focus kung paano siya makakaganti sa kanyang asawa at sa manlulokong kaibigan na hindi mahalata ng mga ito. At doon naisip ni Ashley na isagawa ang sorpresa para sa kanyang kaibigan at asawa. Kaagad na sinabihan ni Ashley ang kanyang mga magulang na nais niyang isorpresa ang asawa para sa promotion nito. At pinakiusapan din ni Ashley ang kanyang ama na wag na munang sabihin kay Marco ang tungkol sa promotion. Matapos makausap ang kanyang magulang, sunod na kinausap ni Ashley ang magulang ng kanyang asawa. At nang maayos na niya ang kunwaring sorpresa, plinano naman niya ang kunwaring bakasyon. "Love, naisipan kong magbakasyon muna para makapag-isip-isip. Kasi lately, medyo stress na ako. Gusto mo bang sumama?" May halong paglalambing na tanong niya kay Marco isang gabi. "Busy ako, love. Alam mo naman na marami akong inaasikaso sa work. Ikaw na lang muna para makapag-relax ka." Sagot ni Marco at halatang hindi ito interesado. Tumango naman si Ashley at si Elisa naman ang kanyang tinawagan. "Bes, gusto mong sumama? Magbabakasyon kasi ako eh. Hindi naman pwede si Marco kasi abala daw sa work. Baka pwedeng ikaw na lang ang kasama ko. Miss na rin kita eh." Paawang wika ni Ashley sa kaibigan. "Naku bes, wrong timing ka. May pupuntahan kasi ako kaya hindi kita masasamahan. Pero ingat ka ha." Sagot ni Elisa at hindi nakalampas sa pandinig ni Ashley ang bahagyang kasiyahan sa boses ng kaibigan. Ngunit hindi niya pinahalata ang inis niya. "Ganun ba? Sayang naman pero sige, ako na lang siguro mag-isa." Wika ni Ashley at naputol na ang tawag. Walang kaalam-alam ang dalawang manluloko na lahat ng yon plano lamang ni Ashley para maghiganti sa kanilang dalawa. Kinabukasan, Huwebes, maagang nagpaalam si Ashley sa asawa at umalis siya ng kanilang bahay. Ilang oras pa ang kanyang pinalipas, nag-text siya kay Marco, maging kay Elisa na nakaalis na siya at papunta na sa resort kung saan siya magbabakasyon. Ngunit hindi nila alam na may naghihintay sa kanila na malaking sorpresa dahil hindi naman talaga nagbakasyon si Ashley. Nasa cafeteria lang si Ashley nakatapat ng kanilang kondo. Paglipas ng ilang oras, nakita ni Ashley na umuwi na ang kanyang asawa at pagsapit ng gabi, gaya ng inaasahan, nakita niya na bumaba sa isang taxi si Elisa at nagmamadali itong pumasok sa building ng kondo. Pinalipas lang niya ang ilang oras at doon na isinagawa ni Ashley ang kanyang plano. Kasamang magulang nila ni Marco, nagtungo sila Ashley sa kanilang kondo. Tahimik at dahan-dahang pumasok ang mga magulang na may dala-dala pang cake at party poppers. Nakasunod naman si Ashley na may hawak pang placard. Ang paligid ay madilim dahil nakapatay ang ilaw sa sala at tanging ilaw lamang sa nakasaradong kwarto ang bukas. Habang palihim silang papasok, narinig nila ang hagik-gikan at halinghingan mula sa kwarto. Ang puso ni Ashley kumakabog ng sobrang bilis, ngunit hindi siya nagpaapekto. Maya-maya pa, narinig nila ang boses ng isang babae. "Babe, habulin mo ko." Malanding wika ng babae at sakto namang binuksan ng ama ni Ashley ang ilaw. Natulala ang lahat sa kanilang nakita. Si Elisa, nakabarat panty, at si Marco naman, hinahabol ang babae. Nakaboxer lang ang suot at kitang-kita nila kung paano maglampungan ng mga ito. "Marco, ano to?" Sigaw ng ina ni Marco at baka sa boses nito ang pagkapahiya dahil sa anak niya. "Teka, mali kayo ng iniisip." Wika ni Marco
at kaagad na dinampot ang kanyang damit. Mali, tanong ng nanay niya. So ano bang dapat isipin habang ang isang babae at lalaki naghahabulan sa loob ng marital house nyo? Si Elisa naman akmang tatakbo papasok sa kwarto, ngunit nahablot ng ina ni Ashley ang buhok nito. Naturingan kang kaibigan ng anak ko, pero ahas ka pala. Halika ditong haliparot kang babae ka. Kakalbuhin kita. Galit na sigaw ng ina ni Ashley. Sinabunutan nito at pinagsasasampal si Elisa at inalis pa nito ang kakapirasong saplot na suot-suot nito. Nang makawala sa pagkakahawak ng ina ni Ashley, ay tumakbo si Elisa palabas ng kondo na tanging unan lang ang takip sa katawan niya. At doon ay nakasalubong niya si Ashley na nakangiti at kita sa mata nito ang saya dahil sa pagkapahiya ng kaibigan. Alam mo, takang tanong ni Elisa na hindi makapaniwala sa nangyari. Ang akala nilang napaikot nila ang siyang nagmamanipula ng sitwasyon ngayon. Bakit? Anong akala mo sa akin? Kasing tanga mo? Sarkastikong sagot ni Ashley. Hayop ka? Kaibigan kita tapos ginanito mo ko? Pinahiya mo ko sa harap ng lahat. Sigaw ni Elisa na para bang siya pa ang biktima. Kaibigan? Tao ang kaibigan ko, hindi ahas. At ang mga ahas dapat nasa gubat, wala sa loob ng pamamahay ko. Sigaw ni Ashley, sabay sa bunot at sampal kay Elisa. Pinapahiya niya ito sa harap ng lahat. Hiyang-hiya si Elisa habang maraming tao ang nakakita at may nagvideo pa sa pangyayari. At dahil wala nang mukhang maiharap si Elisa, nagmamadali itong umalis palabas ng condo building at doon bumaling naman si Ashley kay Marco. Walang awang sinampal niya ito ng paulit-ulit. Sabay hinagis niya sa mukha nito ang lahat ng ebidensya, resibo, credit bills, larawan at luxury bag receipt na kanyang nakalap sa kanyang pag-iimbestiga. Nakita ito ng mga magulang ni Ashley. Galit na sinuntok ng daddy niya si Marco. Pinalayas niya ito na tanging boxer lang ang suot at sa halip na promotion, tinanggal niya ito sa trabaho. Hindi nakaimik ang mga magulang ni Marco. Nakayukong sinundan ng mga ito si Marco. Samantala, kita naman sa mukha ni Ashley ang saya dahil sa wakas, nakaganti na siya sa 2 taong nanlokot na nakit sa kanya. Niyakap siya ng kanyang mga magulang. Hindi sila makapaniwala na ganoon na palang pinagdadaanan ng kanilang yunika iha. Pero proud sila sa kanilang anak dahil hindi man lang humingi ng tulong sa kanila si Ashley. Makaraan ng pangyayaring yun, nag-file si Ashley ng annulment. Ayaw pa sana ni Marco na pirmahan yun. Kaya naman, tinakot siya ng ama ni Ashley na sasampahan nila ito ng kaso, lalo na't mayroon silang ebidensya laban dito. Kaya naman wala nang nagawa si Marco kundi ang pumirma. Tuluyang napawalang bisa ang kasal ni na Ashley at Marco. Naghirap si Marco. Nawala ng trabaho, tuluyang nagdurusa. Si Elisa naman, wala nang mukhang maiharap sa lahat, lalo pat nag-viral ang video niya habang pinapalayas na tanging unan lang ang takip sa katawan. Masakit man ang nangyari. Pilit kinalimutan ni Ashley ang lahat. Hindi naging madali para sa kanyang pagbangon pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa una mahirap, pero unti-unti, nakayanan ni Ashley na malampasan ng lungkot. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga magulang. Laging nakaagapay ang mga ito sa kanya at maging si Nicholas, hindi siya iniwan bilang isang kaibigan. Samantala sa kabilang banda, nagdusa't naghirap si Marco. Dahil sa iskandalong nangyari ay nahirapan itong makahanap ng trabaho. Ganoon din si Elisa na walang mukhang maiharap dahil sa lahat ng nangyari. At kalaunan, nagsimula si Ashley ng bagong buhay. Nakipag-business partner siya kay Nicholas nang magtayo siya ng sarili niyang jewelry and luxury bag shop. Congratulations, Ashley. Masaya ako dahil sa kabila ng nangyari sa'yo. Natuto kang piliin ang sarili mo. Wika ni Nicholas, sabay abot ng isang bouquet of roses kay Ashley. Napangiti naman si Ashley at tinanggap ang bulaklak. Para sa naman to? Tanong ni Ashley at seryosong nakatingin kay Nicholas. Gift ko para sa'yo. Business partner tayo, right? Tugon ni Nicholas, pero makahulugan itong ngumiti kay Ashley. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang sumingit ang daddy ni Ashley. Ikaw, Nicholas, ha? Type mo siguro ang anak ko. Iba ka akong ngumiti tsaka parang may spark ang tingin mo sa kanya. Pabirong wika ng daddy ni Ashley, kaya naman bahagyang nahiya si Ashley. Si dad naman, wika ni Ashley at napapailing-iling pa. Nagbibiro lang ako pero bagay kayo.
Wika nito sabay tawa at sumenyas pa kay Nicholas na tila ba ng aasar. Isa pa'y wala namang masama. Mga nasa tamang edad na kayo't pareho kayong single. Nung una, kaibigan lang ang turingan ni na Ashley at Nicholas. Pero kalaunan, inamin ng binata na nahuhulog na siya kay Ashley. Sinabi naman niya na hindi pa siya handa at nirespeto naman ni Nicholas ang pasya ni Ashley. Pero sinikap nito na ipadama kay Ashley ang tunay niyang nararamdaman. Lagi siyang nagdadala ng coffee para kay Ashley tuwing ito ay nai-stress at pinapasaya niya ito sa tuwing nakikita niyang malungkot. Ash, bawas-bawasan mo naman ang pagsimangot mo. Hindi bagay sa'yo. Pabirong wika ni Nicholas sabay ngiti. At dahil sa mga simpleng ginagawa ni Nicholas para kay Ashley, unti-unting nabuksan ang puso nito para sa binata. Hindi napansin ni Ashley na tuluyan na pala siyang nahulog sa binata. Hanggang sa dumating ang mga araw na hinahanap-hanap na niya ang presensya ni Nicholas. Hanggang isang gabi, niyaya ni Nicholas si Ashley na mag-dinner. Simple lang pero romantic. Dinala siya nito sa isang maliit na overlooking restaurant. May mga fairy lights na nakabitin at ang hangin malamig pero komportable. Ash, simula ni Nicholas at baka sa boses nito ang kaba. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Hindi naman ako nagmamadali pero kung papayag ka, gusto kitang ligawan. Diretsang wika ni Nicholas habang nakatitig sa mga mata ni Ashley. Namula ang pisngi ni Ashley pero hindi niya pinigilan ang kanyang nararamdaman. Kaya naman, pumayag si Ashley na ligawan siya ni Nicholas. Nang malaman ng ama ni Ashley na nanliligaw si Nicholas sa kanyang anak, tuwang-tuwa ito at tinulungan pa niya ang binata para mapasagot si Ashley. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, sa mismong kaarawan ni Nicholas, sinagot siya ni Ashley. Totoo ba to? Hindi makapaniwalang tanong ni Nicholas kay Ashley. Oo Nicholas, sinasagot na kita. Tugon ni Ashley na may ngiti sa labi. Yes, girlfriend ko na si Ashley. Masayang sigaw ni Nicholas at mahigpit niyang niyakap si Ashley. Sa sobrang tuwa na kanyang nararamdaman, binuhat niya si Ashley at napapaiyak pa. Simula noon, ipinadama ni Nicholas kay Ashley kung gaano ito kahalaga sa kanya. Minahal niya ito ng buong puso at labis ang saya na naramdaman ni Ashley sa piling ni Nicholas. Lumipas ang ilang taon at naging mas maunlad ang negosyo nila at naging masaya sila sa kanilang relasyon. Kalaunan, nagkaroon sila ng 2 anak na makukulit at malulusog at isang bahay na may hardin na puno ng bulaklak at ang kanilang binuong pamilya na puno ng kasiyahan. Hindi ko akalain na mararanasan kong maging masaya tulad nito. Nakangiting wika ni Ashley habang nakaupo sa balkonahe ng kanilang bahay. Nasa tabi niya ang kanyang asawang si Nicholas at magkahawak sila ng kamay habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak na masayang naglalaro. Sinabi ko naman sa iyo na gagawin ko ang best ko para mapasaya ka. Wika ni Nicholas. Salamat honey, hindi mo ko binigo. Tinupad mo yung pangako mo sa akin. Tinuruan mo ko maging masaya muli at magmahal ng walang takot. Salamat sa Diyos dahil dumating ka sa buhay ko sa panahong kailangan ko ng masasandalan. Salamat din honey dahil inayaan mo ko maging parte ng buhay mo. Binuksan mo ang iyong puso para sa akin kahit nagaling ka sa isang relasyon na hindi maganda. Siguro, pinagtagpo tayo dahil itinadhana tayo sa isa't isa. Sambit ni Nicholas sabay halik sa noo ni Ashley at ganoon nga ang nangyari. Unti-unting napuno ang puso ni Ashley ng pagmamahal dahil kay Nicholas, hindi dahil nakalimot siya mula sa masakit na karanasan, kundi dahil natutunan niyang tanggapin na ang nakaraan ay hindi kailangang magdikta ng kanyang kinabukasan. Sa gabi ng bagong taon, habang naglalaro ang mga anak nila sa hardin ng kanilang bahay, niyakap siya ni Nicholas mula sa likuran niya. Handa ka na ba sa bagong taon kasama kami? Malambing na wika ni Nicholas. Oo naman honey, excited na ako sa bagong taon kasama ka at ng ating mga anak. Nakangiting sagot ni Ashley. Maya-maya pa'y dumating ang mga magulang ni Ashley. Ang sweet naman, bungad ng ama ni Ashley. Dad, hindi naman kayo nagsabi na darating kayo. Wika ni Ashley at agad na lumapit sa kanyang mga magulang. Nagmano ang mga anak nila Ashley at ganoon din silang mag-asawa. Maya-maya pa'y napuno ang kalangitan ng makukulay na fireworks. Happy New Year! Sabay-sabay na sigaw ng pamilya. Magkakasama silang sinalubong ang bagong taon na may kasiyahan at puno ng pagmamahalan. Sa wakas,
nakamtan ni Ashley ang matagal niyang pangarap na buong pamilya, kasama ang lalaking pinahalagahan siya at pinili. Wala naman ang naging balita pa kina Elisa at Marco, buhat ng bumuo ng pamilya si Ashley. Tuluyan niyang kinalimutan ng 2 taong nanakit sa kanya, at sa huli, napuno ang kanyang buhay ng kaligayahan.